sabi niya sa apology niya, patunay daw lamang ng lahat ng tao ay nagkakamali. Tama po yun, Madam Risa. Lahat ng tao nagkakamali. Pero bukod tangi ka, lagi kang mali. Aray ko. Hindi pwede naman. Ang pating naman eh. Bago nag-sorry siya, sabi niya sorry. Pero may isa pa na kaso na nakita kami na unanimous din, binaliktad din. Hindi po totoo, Madam Rizzo Ontiveros. Oo, yan ang mahirap. Hindi naman tayo nanlalait again, ha? Opo. Hindi naman kami ulit nagsasabing abogado lang ang pwedeng magbigay ng legal opinion. Kanya lang, mahirap po talaga. Pwede mag-google, pwede magtanong, pero huwag mong sabihin na mas tama ka pa kesa sa Korte Suprema. Ayan, sosoplak tuloy. Yan tuloy. Hindi mo pwedeng, Madam Risa, na ikaw ay magbigay ng legal opinion ng hindi ka abogado. Pwede naman, wala namang problema kung gusto mong mapagtawanan katulad na nangyari ngayon. Pwede. Ito nga abogado, si Kiko nga, mali-mali pinagsasabi. Ikaw pa. Pero hindi naman. Ako, hindi naman laging mali si Risa. Ako, tama siya doon sa sinasabi niya na tanggalin na yung online gambling at yan ay salo. Doon, agree ako sa kanya. Tama siya. Magkakampi kami dyan. Kapit-bisig kami dyan. Ni Risa. Tama naman yan, Madam. Pagka tama naman kayo, pupurihin namin kayo. Sabi, may tama siya. Minsan malakas lang ang tama. Nuebe pala, sorry. Ano ba yan? Parang ano ba bumalik yan? ang oras eh. Oo nga, sorry po. Parang kang si Rizzo Ontiveros eh. Ay, sorry po. Fake news. Ang bihira itong si Rizzo Ontiveros. Alam mo, di ba? Na fake news, sorry po. Grabe itong si Risa. Ang fake niya, no? Ba't ayaw niya tumigil? Ano ba yan? Grabe. Senador pa naman siya. Grabe, umaalingaso nga ang fake niya. Ba't gano'n? Diba? Oo. Maganda siya, sir. Oo naman. Maganda naman Kaya siya. nga, nabighani. Yung isang na natin sabihin. Maganda naman siya, kaya lang, yun lang. Pinapanindigan niya yung kasinungalingan ng kanyang mga kausap. Hindi nga ito, kasi di ba napahapyaw na nating nasabi yan. May dalawang kaso siyang binanggit doon sa kanyang explanation sa kanyang boto. Opo. Nasabi niya ay hintayin yung desisyon. Kasi may nagsasabi malabo na yan, unanimous yan na desisyon yung sa kaso ng impeachment. Opo. Ito namang si Tito Soto, bumanat naman. Hindi daw unanimous yun. Sige na. Kung yun ang naturo sa One Ball University ba ano magagawa natin? Diba? Ito namang si Risa, sabi niya, hindi pa imposible yan. Kasi may dalawang kaso na unanimous na bumaliktad ang Supreme Court. Diba sinopla siya noong si Attorney Ting. Sabi, ma'am, yung sinabi niyong unanimous, hindi po unanimous yun. O di mali na naman. Bago nag-sorry siya, sabi niya sorry. Pero may isa pa na kaso na nakita kami na unanimous din, binaliktad din. Hindi po totoo, Madam Rizzo Ontiveros. Kasi binasa ko po yung kasong binabanggit nyo. Eto po ito. Ang kasong sinasabi niya, ayon din sa kanya mismo, ay yung International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications versus Greenpeace. Greenpeace yung grupo, yung environmental advocate. Na yan ay, sinasabi niya, unanimous yan na pinigil nila yung ito ang background niyan kasi itong International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. As the name implies, agricultural company yan. Nagkakaroon sila ng testing kasi nag-genetic engineering sila ng talong. Yes. Gusto nila yung matibay at matigas na talong. Hindi katulad nung kay Jim Paredes. Maliit at malambot na talong. Eto, gusto nila matibay, matigas, mahaba na talong. Sir, bad yan, bad. Anyway, hindi. Ito, ituloy ko lang. Hindi, totoo to. Talong to, talong. Talong talaga? Sige. Nag-genetically engineer sila ng talong. Ibebenta nila siguro sa publiko. Etong Greenpeace, ayaw.
Ayun. Nagdemandahan sila. Ang Supreme Court, unanimous nga, sabi ng Supreme Court, itigil yung trial. Okay, ditinigil. Ito ay 2015. Okay. Ngunit, noong 2016, sabi ng Supreme Court, nagbago isip namin, hindi na ititigil. Ituloy na. Bakit? Hindi. Hindi Bakit? Kasi, nawala na yung testing. Sinabi na, hindi na kami magte-test. Abandoned na namin yan. Hindi na kami gagawa ng genetically engineered talong. Hindi na kami magbebenta sa publiko. Wala na, ayaw na namin. Kasi napigil na eh. Nasira na yung diskarte namin. Sinabi, pina-manifest nila sa Supreme Court, hindi na po, hindi na kami magte-testing. Okay. Tigil na po kami. Kaya sabi ng Supreme Court, tanggal na yung order para pigilin. Bakit? Moot and academic eh. Ano bang pinipigil namin? Ayun. 'Di ba? Parang yan yung mag-asawa, 'di ba? Opo. Sabi niya, pambihira naman tong misis ko. Hingi sa akin ng pera. Noong 2 weeks ago, humingi sa akin ng 100,000. Okay. Bago last week, humingi ng 120,000. Kahapon lang, humingi sa akin ng 50,000. Sabi niya, bakit ano bang ginagawa niya sa pera? Ewan ko, hindi ko naman binibigyan eh. Ala! Ganun yun! Wala ng testing. Kaya sabi ng Supreme Court, wala na, lifted na. Kasi ano pang pinipigil mo? Ano pang tinitiro mo? Tama. Wala na. Moot and academic. Madam Risa, gets mo. Oo, yan ang mahirap. Hindi naman tayo nanlalait again, ha? Opo. Hindi naman kami ulit nagsasabing abogado lang ang pwedeng magbigay ng legal opinion. Kanya lang, mahirap po talaga. Parang abogado, merong may sakit, tinignan ko yung hinipo ko yung leeg, may lagnat ito, baka trangkaso. Hindi mo alam kung ano nagkukos doon eh. Correct. Oo. There are so many reasons why a person may have fever. Maaring may infection yung appendix. Maraming may hindi ko masabi eh. Mahirap yung hindi ka doktor, nagdo-doktor ka. Sasabihin mo, hindi, trangkaso lang yan. Inumin mo to, biogesic. Kung natodas yun. Paktay. Oo, maaaring i-google ko anong causes ng fever. Pero hindi ko pwedeng sabihin, etong gawin mo. Katikatero ako. Ganon din po sa pag-abogado. Pwede mag-google, pwede magtanong, pero huwag mong sabihin na mas tama ka pa kesa sa Korte Suprema. Ayan, sosopla ka tuloy. Yan tuloy. Hindi mo pwedeng, Madam Risa, na ikaw ay magbigay ng legal opinion ng hindi ka abogado. Pwede naman, wala namang problema kung gusto mong mapagtawanan katulad na nangyari ngayon. Kung gusto mong mapahiya, pwede. Ito nga abogado, si Kiko nga, mali-mali pinagsasabi. Ikaw pa. Paano yun, sir, pag ganun? Di katawa-tawa. Ay, grabe. Hindi naman napaparusahan yung katawa-tawa eh. Kawawa. Parang, yan yung eng-eng at saka yung nget pa at saka yung katawa-tawa. Yan ang problema. Walang penalty dyan sa revised penal code eh. Walang bakas eh na nagbabawal na mga yan. Yan ang mabigat. Yun lang. Ay, naku. At hindi magkakaroon kasi ayoko din yung batas na sasabihin mo ikukulong yung mga pangit di pati ako makukulong. Bira naman Hindi naman. So hindi pwede yung sinasabi ni Risa na yan. Yung sinasabi niya lahat ng tao nagkakamali. Di ba sabi niya sa apology niya? Patunay daw lamang ng lahat ng tao ay nagkakamali. Tama po yun, Madam Risa. Lahat ng tao nagkakamali. Pero bukod tangi ka, lagi kang mali. Aray ko. Hindi pwede naman. Nampating naman eh. Pero hindi naman. Ako, hindi naman laging mali si Risa. Ako, tama siya doon sa sinasabi niya na tanggalin na yung online gambling at yan ay salot. Nakakainis lang itong advisor ng Pangulo, itong si Frederick Go. Nasabi ko, tanggalin na niya yung mga presidential advisor. Walang silbihan. Yung presidential advisor on investments. Meron ka na ng NEDA, may DTI ka na eh. May Department of Finance ka na. Yung silari ka doon, gastos lang yan. Duplication lalong dumadami mahihirap eh. Paano pupunta sa sweldo niya sa halip na gamitin sa mga mahihirap? Tama si Risa na pagbawal yung online gambling. Ngayon, yung sinasabi ni Frederick Go na,
wag daw ipagbawal yan kasi malaki daw ang kinikita sa tax ng gobyerno. Oo nga, ba't nagkaganon? Hindi, malaki naman talaga. Pero alam nyo, napakadali ng solusyon dyan. Yung 50 billion na kinikita sa online gambling, 50 billion a year, gakulangot lang yun sa nalulustay sa flood control. Ayusin nyo yung infrastructure. Ayusin nyo yung flood control. Na daan-daang bilyon. Hindi nyo kailangan yung 50 billion ng online gambling. Ganun lang kasimple yun. Tsaka hindi, attorney, pinagbawal mo na nga tapos sasabihin mo, pinagbawal ko? Paano ka parang yung pinagbawal? Siya, di ba siya? Pinagbawal, tapos gusto mo i-retain. Alin? Yung kanina, yung usapin natin tungkol sa gambling. Hindi, allowed hindi nga bawal. Gusto nga ni Risa ipagbawal. Doon agree ako sa kanya. Tama siya. Magkakampi kami dyan. Kapit-bisig kami dyan. Ni Risa. Tama naman yan, madam. Pagka tama naman kayo, pupurihin namin kayo. Sabi, may tama siya. Minsan malakas lang ang tama. At